Okay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa ating bayan at sa lipunan. Naku po! Mga pare, malupit na naman ang tinaas ng gasolina ngayong araw na ito. Ay, naku po. Grabe, talagang kagabi pila-pila ang mga ang mga sasakyan. Grabe, sa sobrang taas na ngayon. Ang laki ng tinaas ngayon parang aabot na yata kung hindi ako nagkakamali. 170 na po ang diesel. Naku po. 170. Depende yan sa lugar ninyo. Minsan merong 150 pero putang inan, sobrang taas niyan mga pare. Hayop. Hayop na hayop. At ngayon mga pare, meron pa tayong isang balita. Si Bongbong Marcos nasa ospital nga daw at parang hindi daw maaninag. Hindi daw makita kung nasaan, ano na lang nangyayari. Pero nagpa-press con. Meron siyang oath-taking. Mamaya ipapanood natin yan at kayo ba naniniwala na si Bongbong Marcos nasa stage 4 na ng masasabi nating cancer daw ito. Sabi nila maraming post dyan. At hinahanap si Bongbong Marcos na nasa na daw si Bongbong Marcos. Totoo po ba na stage 4 na ang kalagayan ni Bongbong Marcos? Naniniwala po ba kayo dyan mga pare? Kung naniniwala kayo, i-comment nyo nga po dyan. Kung hindi naman, mag-comment din po kayo. Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Importante po yan para sa ating channel, para mas lumago pa ito at para mas maraming makaalam ng totoong at tunay na balita. Okay? Okay po ba yon? Huwag tayo magpapaniwala dun sa mga bobo. Hindi naman tayo matalino pero putang ina, kung susuportahan mo ang isang adik, bobo ka. Diba? Ganun lang kasimple yung mga pare. Punta susuportahan mo ang isang adik na presidente at wala namang ginagawa. Kakaiba na yan. Kung hindi ka bayad, bobo ka. Ganun lang po yun mga pare. At ito, umpisahan natin dito sa balita na to. Actually, this is a bad news. Wow, English. Bad news to mga pare kasi sa mga hindi lang po gasolina sa sasakyan ang tumataas, ganun din po ang mga gasol. Ito, patingnan nyo to mga pare, ito LPG. So sa Petron, gasol, 11 kilograms, 1.6. Putsang ina, laki. 1.6. Parang nakaraang bili ko, parang 1,000 lang yata, hindi ako nagkakamali. Basta mga ganun. Tapos sa Solane, LPG 11 kilogram, mas mahal talaga. Mas mahal pala yun. Hindi ko alam eh. O etong pinakamura, Fiesta Gas. Meron pa dyan, Regasco yata yun. Basta 1,510. Pinakamura 1,500. Grabe ang mahal ng gasol ngayon. Kaya magtipid-tipid na. Yung iba nga gumagamit na ng kahoy . Okay din naman yung kahoy. May smoky flavor lalo na pag sa sinaing. Oh. Lalo yung mga kahoy na... Ano ba yung kahoy na yun? Basta may kahoy na tinatawag yung parang smoky flavor . Basta may ganun . Pag yun ang ginamit mo, yun, sarap kumain. May parang lasang usok yung yung kanin mo. Ayan. So, tipid-tipid na tayo mga pare ngayon habang mahal pa itong gasolina, itong gasol. Hindi lang gasolina ang nagmahal, pati itong gasol. Kaya grabe na ang nangyayari sa ating bayan. Ako po, hindi ko na alam. Nakakaiyak. Alam mo, hindi. Eto, isipin nyo to mga pare. Tayong mga ordinaryong Pilipino, tayong mga mahihirap, umaaray. Durog na tayo. Putang ina. Yung mga mayayaman, baliktad pala. Yung mga mayayaman nga, yung may mga kaya sa buhay, yung mga magiginhawa ang buhay, umaaray. 'Di ba? Umaaray. Nagrereklamo din, 'di ba? Naiinis din dahil dito sa taas ng presyo ng mga produktong gasolina, sa oil. Yeah. Nagrereklamo din yung mga mayayaman. Putang ina, paano pa tayo mga mahihirap na durog na talaga? Hayop na yan. Oh, yun mga yun, medyo maginhawa pa yung buhay nun yung mga kumakain sa mga fancy restaurant. Mga fancy restaurant. Parang pabentulpo na ako .
Baka mamahaling restaurant. It's a BGC. Tarantado ka, ha? Ayan. Yan, yung mga mamahal, ay mga kumakain dyan sa mga five-star hotel, mga five-star restaurant, mga Michelin na restaurant. Di ba yung mga yun, nagrereklamo kahit maraming pera na umaaray din. Punta paano pa tayo mga may hirap na isang tuka, hayop na yan. Tapos, anong gagawin ng gobyerno? Bibigyan kayo ayuda, pang konti lang. Tapos, aasa naman tayo. Siyempre, aasa tayo. Kahit papaano, makakatanggap tayo eh. Pera yan eh. Di ba? O, ngayon, aasa tayo dun sa ayuda. Pagdating mo dun sa pagkuha ng ayuda, may mga aberya, may mga problema. Puta, wala ka pala sa listahan. Anak ng putya. Ganyan tayo ginagago ng gobyernong ito. Dinadaan tayo sa ayuda. Puta, yung ibis na yung ayuda, idaan natin o padaanin dun sa mga talagang lahat matutulungan. Kagaya nga nung sinasabi ni Senator Marcoleta, di ba? Di ba yung gusto ni Senator Marcoleta na ilagay na lang dun sa pagbayad sa kuryente, 2,000. O, para pag nagtuloy-tuloy yan, yung 2,000 na yan, at least malaking bagay yun. Putang ina kung ang masasabi natin na hindi, ang liit lang nun mga pare. Isipin nyo kada household, kada bahay na na gumagamit ng kuryente, babawasan mo ng 2,000. Di ang ganda. Hindi mo naman, alimbawa, hindi naman umabot ng 2,000 yung presyo ng ng kuryente ng isang bahay, 'di ba? Hindi naman umabot ng 1,000, 2,000, 1,000 lang. So, hindi ko alam kung paano mangyayari doon kung 'di ba 2,000 ang gusto ni Senator Marcoleta, kung yung 1,000 ba na matitira doon sa 2,000 mapupunta na sa company 'yon, halimbawa sa Meralco. Oh, mga ganung bagay sana ang kailangan natin sa bayan eh. Hindi yung mga ayuda, anak ng putya, yung mga nakakakuha ng ayuda, yung mga hindi pa nagko-contribute sa bayan. Oh. At least ito yung teka lang, anting ako eh. At least ito yung gusto ni Senator Marcoleta. Takinang buong bansa makakaranas nito, mayaman, mahirap. O putya ina kung 2,000 kung halimbawa 2,100 ang kuryente mo, babawasan ng 2,000, puta 100 na lang. Ang laking bagay nun pare. Oo. Isipin mo, yung nilalaan mo yung para sa kuryente, 'di ba? Yung inilalaan mong budget para sa kuryente matatanggal. Tapos babayaran mo konti na lang. Putangin, ang sarap ng buhay nun. Ang sarap ng ulam natin, malamang. Nakabaka tayo ngayong gabi. Oo. Isipin mo yun, yung 2,000 na yun, hindi mo na po problemahin sa syempre may iba diyan mga nangungupahan, 'di ba? Ang dami niyan, kuryente, tubig, bill ay yung renta, 'di ba? Pagkain pa nila, pang-inom pa nila, pang-yosi pa. Yun yung mga bagay na kailangan nating atupagin. Yun yung unahin natin. Yun yung mararamdaman ng mga Pilipino. Unang-una sa kuryente. Pag bumaba yung kuryente o mabawasan ng 2,000 yan, pasok na pasok, giginhawa ang kahit papano ang buhay ng mga Pilipino. Sa 2,000 pa lang yun o kumpara naman sa binibigay nyo 5,000, nasa na? O, hindi naman lahat nabigyan. Tangina, yun sana eh. Ewan ko kung mga nag-iisip. Tangina, puro kayo ayuda, mga hayop kayo eh. O, tanggalin na natin yan O, tapos meron pa mga pare, ito umiinit na naman to. Etong si Senator Escudero at itong si Romualdez parang kakasuhan na daw ng plunder nitong ombudsman na si Boying Rimulya. Anak ng putya, isipin nyo to mga pare, hindi si pinagtatanggol ko si Escudero wala akong pakialam dyan. Hindi naman natin kilala yan. Ang iniisip ko lang mga pare, bakit yung si Senator Escudero, Senator Cheese, isipin nyo to, siya yung kumalaban kay Romualdez nun eh. 'Di ba? Naisip nyo yan? Siya yung umatake kay Romualdez nun na kung ganyan kayo sa Congress, na nauutusan kayo ni Romualdez,
wag nyo kaming igawin dito yan sa sa Senado dahil may kanya-kanya kaming utak. 'Di ba? Kinalaban niya yan si Romualdez, kaya nga galit na galit yan eh. 'Di ba? The name that you cannot be mentioned. Tapos ginipit na siya nun. Oh, yung pati yung 30 million na hindi naman issue pinakalat ng mga tarantado. 'Di ba? Tapos napatunayan naman na walang nilabag na wala naman nilabag si Senator Escudero dun sa code ng ng COMELEC, 'di ba? Wala naman. Ganon din si Senator Marcoleta, 'di ba? Tinrabaho din 'yan. Yung ano pinag-issue sa kanila. Oh, ngayon kakasuhan na daw ng plunder. Puta na yung kumalaban sa kay Romualdez, puta madadamay pa dahil sa ginawa ni Romualdez. Imbis na, hindi, bakit kasi dapat ang inunan nyo si Romualdez kasi yan yung speaker eh. Yan yung pasimuno dyan eh. Ano sinong inunan nyo? Si Senator Bong Revilla, mga tarantado pala kayo eh. O di ba yan ang mga inuuna nila, Senator Bong, basta kinalaban mo yung Romualdez na yun. Basta kinalaban mo yung Romualdez, pumalag ka doon, putang ina. Kaya nga sabi ni Senator Chis, the name that you cannot be mentioned. Kasi pag minention mo yan, putya mayayari ka na. Oh. Diba? Oh, kaya nga tatatabunan na tong yung 18 Marines eh, 'di ba? Kasi si Romualdez ang tinuturo nila diyan, tsaka si Zaldico. Dahil si Zaldico boss nila. At first hand na naghahatid sila ng pera diyan sa bahay ni Romualdez. Oh, tatabunan na, 'di ba? Kasi nga the name that you cannot be mentioned, tapos bandang huli ang kakasuhan pati si Senator Escudero damay. Na ang dapat talaga para magmukha lang para alam mo 'yon, para magmukha lang may gagawin kay Romualdez. Tapos bandang huli si Romualdez safe. Pustahan tayo, ganyan ang gagawin niyan. Alam ko na yan. Tang ina Remulla pa. The Bendalo. Yan, Bendalo Brothers yan. Si Senator Bong nga nananahimik sa Cavite. Dinali eh. Tapos sinasabi pa nila, kaibigan nila yan ha? Kaibigan daw nila yan. Oh, puta ina yan. Kasama pa nila sa sa tawag dito? Sa kampanya, alyansa pa yan. Pero bakit? Kasi nga hindi pumirma yung pamilya niya sa impeachment ni VP Sara. Ganun lang kasimple yan. Ngayon si Senator Chis naman ang tinatarget. Ay nako. Unang-una pa lang, anak ng tinapa, bakit sila Bernardo hindi nyo inatupag? Ayun yung mga umamin eh. Ayun yung mga umamin na may nagnakaw sila ng pera. Sila yung mga kaya nga nagbalik sila eh. 'Di ba? Nagbalik sila ng pera kasi nga nagnakaw sila. Hindi magbabalik yan kung walang ninakaw yan. Tapos pinasok nyo sa WPP. Wow naman talaga. Kaya aputang ina itong gobyerno na to nakakabuisit eh. 'Di ba nakakaasar mga pare? Isipin nyo yun. Putang ina mo, nagnakaw ka ng pera ng taong bayan tapos nagbalik ka lang ng kapiranggot. Safe ka na ngayon? Hayop ka? O tapos yung isa, para lang maligtas siya, magtuturo ng iba, nagturo. Sinong tinuro? Yung nananahimik sa Cavite, si Senator Bong Revilla. Pati sila tinuturo niyan sila Binay. Hayop eh. Talagang nakakagago eh. Tapos wala na, safe na yung mga yon. Okay na yon. Tapos itong si Romualdez, hindi nila magalaw-galaw, ang tagal. Na ang daming nagtuturo papunta sa kanya na siya ang pasimuno niyan. Oh. Tapos hindi nyo gagalawin, ngayon nyo lang aasikasuhin, may idadamay pa kayong iba. Mga hayop talaga kayo. Ay nako, biyero talaga to. Wala, hanggang hanggang 2028 talaga tayo maghihintay. Pag hindi, walang mangyayari dito. Tiis-tiis pa. O eto, speaking of flood control mga pare, eto yan. Pakinggan nyo si to. Eto i-post lang to ni pakinggan nyo na lang. Post lang to ni Congressman Mike Defensor. So kinuha ko lang at kayo na bahala humusga. Pakinggan natin kung ano to. Ang kausap niya kasi dito sinasabi na meron daw 100 billion every year etong si President Bongbong Marcos. O, pakinggan niyo mga pare. So, alam naman kay Andrea kasi sinabi nga sa akin ni Andrea tsaka ni Nina na may instruction si President.
Oh, ito ang konteksto niyan mga pare. Yung naalala niyo na yung tinuro na hindi daw nakatanggap o hindi daw kay Pangulong Bongbong Marcos yun. Ito daw si Adrian Bersamin at Amena Pangandaman ang kumukuha o nakakatanggap daw nung pera. So sila ang tinuro diyan. Hindi daw umaabot yun sa presidente at hindi daw alam ng presidente yun na may perang kinukuha tong dalawan to. 'Di ba? O eto sabi ni Zaldico, napaka-imposible naman siya kay Adrian Bersamin yun. Ulitin natin mga pare ito yun, ayun yung konteksto doon. Yung pera daw na hinahatid sa presidente, hindi daw alam ng presidente na may hinahatid sa kanya. Wala daw ganun. So ito lang daw dalawa, ito si Adrian Bersamin at si Pangandaman ang kumukuha ng pera. Sa kanila daw yun. Oh, 'di ba? Ganun kagago. Ganun tayo ganito tayo paikuti ng presidenteng ito. Yung kinukuha daw na pera nila kay Zaldico, sa kanila daw. Hindi daw sa presidente yon. Kaya nga ito ang sabi ni Zaldico eh. So, alang naman kay Adrian lang yun. Alangan naman kay Adrian lang yun. Ito. Utos yun. May Kasi utos. sinabi nga sa akin ni Adrian, tsaka ni Nina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. 100 billion yung presidente. So instruction ng presidente kay Adrian at kay Amena na every year merong 100 billion. Ang nakalagay dito billion hindi ko alam kung million ba yung sinabi niya o billion, basta ang nakalagay dito 100 billion every year daw si presidente. So alangan naman daw sa kanila mapupunta yung 100 billion. Napaka-imposible. Hindi kasi ito mga sekretary to eh. Sa tingin nyo, ganun nakabobo? Ganun nakatanga talaga itong administrasyong to na tangina, wala akong alam dyan. Hindi ko nga alam paano na ano nila yan eh. Sa kanila na napupunta yan, ginagamit lang yung pangalan ko. Pwede ba yun? Ito nga, nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Oo. Kaya nga, loko-loko nga eh. Loko-loko Tapos alam daw. mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman buong 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Yun daw yun. Hindi ko na ituloy kasi may ano yan eh, may copyright yan eh. Kanta na yan mga pare. Yan yan. Mga copyright ako. So, yun daw yun. Ang balak daw kunin dun sa flood control lang lahat, yung 100 billion. Sabi ni kaya nga binago daw yung listahan ni Adrian kasi nga siguro baka mahalata o baka dapat portion lang. Ito saan ba natin kunin to? Sa DPWH, sa yung isa sa ibang ahensya naman ng gobyerno, 'di ba? Yung iba sa iba naman. Para hindi halata portion lang, pero kailangan daw meron ang presidente na 100 billion. Ano yung bukod pa yung maleta? Hindi ko alam Bukod pa ba yung maleta doon? Ganto nila paglaruan ang pera ng taong bayan. Ganto nila tayo binababoy mga pare. Ganto nila tayo kung paano yurakan ang mga pagkatao natin. Putang ina, pera ng taong bayan para sa taong bayan, pinaglalaruan nila at kinukuha, ninanakaw. Sasabihin nyo, hindi magnanakaw si Bongbong Marcos? Putang ina, yung pamilya nga niya may ill-gotten wealth di ba? Pinapabalik nga sa kanila eh. Hindi ko alam. Alam ko meron na silang naibalik pero may kulang pa. Ayan ang problema mga pare dito sa administrasyon to. Putang inan yan. Magnanakaw talaga. Hindi ako nagsabi niyan ha. Si Zaldico nagsabi niyan. Boses niya yan. Ewan ko kung totoo to ha. Disclaimer mga pare ha. Kung totoo man to o hindi, disclaimer lang. Ha, hindi sa akin galing to. Galing to kay Kong Mike Defensor. So wag niyo akong anuhin ha. Putang ina, baka kasuhan niyo ako na naman. Hayop kang Trillanes ka. Ang ina, pati nag-i-interview kinasuhan ng gago. No, gago talaga eh. Okay lang ina mo, ikaw yung nagtatanong doon sa mga 18 Braves eh. Actually 16 nga lang yun eh. Diba? Tinanong mo lang, nagtatanong ka. Putang ina, pati ikaw kinasuhan, pati kami, hayop. Congratulations daw. Sabi ng mga tropa sa inyo.
O yan ha. Sige, galing kay ano yan, kay Kong Mike yan ha, hindi yan galing sa akin. So narinig nyo, si Zaldi ko nagsabi niyan, kalokohan. Ano kalokohan? Sabi niya, bakit, paano mapupunta kay Adrian yun? Alam ka naman kay Adrian tsaka kay Pangandaman lang yun. Hindi, may utos ang Pangulo dyan na magkakaroon ang utos ng Pangulo 100 billion every year. So, ano siya, 22, 23, 24. Ay, hindi. Tama ba? 22, 23, 24, 25, 26, 27. O 22, sabi ay 23, sabihin na natin 23, 24, 25. O meron pa daw 20, 26. Tama ba? So, alam nga naman kay Adrian lang yun. May utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian, tsaka ni Nina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year. Pati 2026 may 100 billion. Pati 2026 may 100 billion. Ganyan ang buhay ng ating Presidente. Nice, nice, nice. Palakpakan. Ang galing, ang galing, ang galing. Talaga namang sasairin. Sasairin hanggat may masisimot, sisimutin ang hayop. Ang ina kaya yung sinasabi nila na mahal tayo ng presidente, putang ina ninyo, gago. Mahal niya yung pera natin, mahal niya yung pera ng taong bayan, pero hindi tayo mahal niya. Putang ina, kita mo nga gaano katanga, pinabayaan tayo dito. Hayop na yan, tapos, ewan ko, siguro yan na yung balik niya sa kanya. Hindi ko alam eto hindi na, ewan ko mga pare kasi parang hindi naman totoo na hindi daw nagpapakita si Bongbong Marcos. Alam nyo, huwag kayo magpapaniwala basta-basta dun sa mga post ha, mga pare, huwag nyo isi-share yan kasi pwedeng patibong yan. Baka mamaya, pag shinare nyo, putya pati kayo madadamay. Pati kayo makakasuhan. Pati kayo fake news. Kaya mag-ingat kayo sa mga ipopost nyo mga pare hanggat hindi sa lehitimong social media o yun sa mga mainstream media ang nagsishare, huwag nyong isi-share ha. Please lang mga pare, mag-ingat kayo sa fake news dahil kaliwat kanan na yan ngayon at minsan ginagawa nilang patibong yan. Lalo na yung pag too good to be true, medyo alanganin kayo dyan, mag-isip na kayo dyan. Kaya nga, dapat sa SMNI lang ang inaabangan ninyo. Huwag na sa iba. O, kita nyo to. Meron daw kakaiba nakakagulat daw bigla daw nabuhay si Enrile. Mamaya na yan. Ito muna. Pinawin ng Malacanang ang mga espekulasyon na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Diin ni Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan niya, pangungunahan pa ng punong ehekutibo ang oath-taking o panunumpa ng mga vice alkalde sa Malacanang ngayong hapon. Payo pa niya sa mga mamahayaga, huwag basta maniwala sa mga post sa social media. Alam nyo mga pare, ito medyo alanganin tayo dun sa mga, hindi naman sa binabaraw natin yan. Pero ito kasi yung balita ng DCWB, GMA to I think hindi naman nila sinishare o pinapakita na na yun latest Hear me out mga pare. Kasi ganito, siguro kumuha lang sila ng isang portion ng video. Ang problema lang sa kanila, hindi updated yung kinuha nyo. Kutya masyado nang matagal yan. Buhay pa si Enrile niyan. Yun ang medyo alanganin dyan sa DCWB sa GMA. Dapat kumuha kayo ng medyo latest. Alanganin kasi yung kaya nagkaroon ng kulay na bakit ito yung pinlay? Bakit ito yung binalita ng GMA? Bakit buhay pa si Enrile? Nandun pa si Bersamin, di ba? So, yun lang ang tingin ko dyan. Lumang video lang yung kinuha nila mga pare para doon sa reference nila. Parang B-roll ba? Parang B-roll nila yan sa balita nila habang nagsasalita. Yung pinapakita. Gano'n naman yan. Pero sana naman, ang problema kasi dyan, hindi nga lang updated. Kaya nagkaroon ng, bakit nandito na naman to? Buhay na naman to si Enrile. Yun yung mga, yun yung mga espekulasyon ng mga Pilipino.
O bakit recycle yung video? Bakit luma ng video to? Eh, natural lang naman yan sa mga pagbabalita. Hindi ko pinagtatanggol ang GMA dito, ha? Mga pare, wala akong pakialam sa mga demonyong yan. Ang sinasabi ko lang dito, huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga bagay na hindi pa tayo sure. Kasi tignan nyo, kung papanoorin nyo mga pare, oh. Pinawin ng Malacanang ang mga espekulasyon na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Diin ni Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan niya, pangungunahan pa ng punong ehekutibo ang oath-taking o panunumpa ng mga BC Alcalde Ay, si Bersamin, sa Malacanang ngayong hapon. Payo pa niya sa mga So, ginamit lang siguro nila tong video dahil nandiyan si Bongbong Marcos. Ganun lang yon mga pare. Parang B-roll nga. B-roll, ibig sabihin, habang may voice over, may pinapakita silang visual. So, ang naging problema nga lang ng DZBB dito, ng GMA7, masyadong luma yung video nila, kaya nakulayan. Yun lang naman yan mga pare. Kaya mag-iingat tayo sa mga gantong bagay. Hawag tayong basta-basta yung damdamin natin. Medyo nanggigigil. Alam ko yan mga pare. Medyo galit na talaga kayo ngayon. Pero medyo i-relax nyo muna yung puso nyo. Pag nakakita kayo ng mga gantong bagay, wag basta i-share ha. Medyo madadali tayo dyan. Kaya ingat-ingat po ha. Yun lang naman ang gusto natin mangyari. Ingat po tayo. Ito yung speech ni Bongbong Marcos o yung oath-taking niya na controversial. Pero sa tingin ko, parang legit naman yata ito. Kasi sobrang payat niya eh. Tapos yung nakaputi na siyang polo dito, kita na eh. Papanoorin nyo na lang muna. Maka-copyright ako dito, wait lang. Baka maka-copyright ako ha, putsang ina. Address, of course, all the Ito mga pare, sabi kasi nung iba dyan, umulit na daw to. Nangyari na daw tong, I think, may sinasabi, June 8, 2023 yata. Pero magsasabi September 30, 2025, hindi ko alam. Basta maraming mga nagsasabi na ganyan na ito daw naulit na. Tapos ewan ko, may tinignan ko naman, medyo parang magkaiba naman yung itsura nila na yun. Mas payat si Bongbong Marcos dito. At ito yung palatandaan ko kasi diyan mga pare, yung polo niya na yung barong niya nakalabas yung puti, yung panloob. So, yung mga pinanood ko ng mga sinasabi nila na yung June 8, tapos yung 2025, September 30, wala namang nakalabas na damit si Bongbong Marcos. Pero, mga pare, pansinin nyo yung bibig ni Bongbong Marcos dito at yung parang, alam mo yun, may blurry effect. Hindi ko alam kung AI ba to. Basta, hindi ko alam. Hindi ko alam mga pare. Ayoko munang husgahan. Ayoko munang pangunahan kasi baka mamaya, totoo naman to. Pero mukha naman legit. Pero napansin ko lang medyo basta yung the way niya, yung bibig, yung buka ng bibig, yung galaw ng katawan, medyo parang medyo AI na. Pero hindi ko inaano na AI to mga pare Hindi ko sinasabi na AI to ha. Obserbasyon ko lang, obserbasyon ko lang, pero hindi ko sinasabi, ito disclaimer hindi ko sinasabing ito ay AI. Pero parang, ha? Okay? all of you and congratulate the newly elected officials of the Vice Mayors League of the Philippines. You are my fellow workers in government, and today you are our distinguished guests. Because your assumption into office is a reflection of the trust and confidence that has been bestowed upon you by your peers. Because across the Philippines, Ito lakihan ko ha, mga pare. Kayo na kayo na humusga, kayo na mag-observe kung talagang ito ay AI o hindi. Kasi, bala na kayo na ang kayo na tumingin dyan, ha? Hindi na ako para baka mamaya Tignan nyo lang yung obserbahan nyo lang mga pare kung ito ba ay legit o hindi. Kasi walang shot na alam nyo yun, yung walang napansin ko dito sa press ko na to, o dito sa outtaking na to, walang shot na long shot, yung malayo.
tapos pinapakita yung likod ng mga ano. Wala eh, parang... Pero sige, panoorin natin. Many local government units continue to face limitations Ayan, in puro lang ganyan. administrative, financial, and technical capacity. And these constraints affect your ability to fully perform devolved functions and to deliver services to the people efficiently. And that's why we have taken many steps to address this situation. In collaboration with the ULAP, the DILG, and the DepDev, we are pursuing necessary amendments to the local government code that clarify the responsibilities, strengthen the accountability, and enhance the fiscal capacities of LGUs. In parallel, we are improving coordination between national and local government units. We are supporting LGUs in digitalizing both frontline services and also the back-end systems. Sa mga opisyal ng VMLP, pagpatuloy ninyo ang diwa ng pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit bayan. Let us together shape a future marked by accountable governance. Parang weird, no, mga pare? Hindi, napansin ko lang talaga eh. Weird eh. Walang... Yung shot is kay Bongbong, tapos dun sa mga, sa mga mag-o-taking. Dun sa mga tao. Kay Bongbong, dun sa mga tao. Walang yung... yung madalas nilang ginagawa yung cinematic na habang nagsasalita si Bongbong, nasa likod ng yung camera, nasa likod ng mga tao, gumagalaw, pag ganun, di ba? Ngayon, wala eh. Tight shot lagi. Tight shot kay Bongbong, tapos dun sa tao. Responsive public services and inclusive opportunities for every Filipino to thrive in dignity and to become his best. Baka legit naman yan mga pare. Legit naman siguro. Kaya, hayaan nyo na. Ay, pero yun lang, napansin ko mga pare. Tight shot. Walang cinematic effect. Walang cinematic shot yung niya, yung kahit panoorin niyo yung buong nito yung buong speech ni Bongbong Marcos, wala yung hinahanap natin na lagi nating nakikita sa kanya yung mga cinematic, mga basta, alam nyo na yan. Wala. Kaya magtataka ka, bakit parang kulang? Parang iba ha? Parang kakaiba yung style niya ngayon ha? Tight shot lagi. Pakita sa mga tao, yung mga tao na parang hindi mo alam kung totoo ba yung kinapakinggan nila. Anyway. So ayan, panoorin nyo yung buong video niyan para makita nyo. Ito, iniksian lang natin. Yung mga sinabi lang niya na hindi ko naman din naintindihan. Pero ito ang totoo mga pare ha. Ito ang totoo. Ha? Ito walang duda to. Ano ba yan? Ba't lumilikot ka dyan? Ay! Nawala. Ano nangyari? Hoy! Okay. Gulit tong camera ko eh. Gulo mo ha? Ayan, okay. Pasensya na. Uy, ba't tumilim? Yan. Nag-a-adjust yung ito. Panoorin natin. Ito ang totoo. Alam nyo kung bakit? Siyempre, galing sa SME na ito mga pare. Tingnan nyo, ito ang totoo. Bumabagsak na talaga. Hindi ang kalusugan ha. Hindi tayo sure sa kalusugan ni Bongbong Marcos pero kita natin pumapayat. Baka nga daw nag-bakers yan eh. Talaga naman. Bumagsak na daw ang kalusugan ni Bongbong Marcos. Ay hindi. Ang rating ang bumabagsak, hindi ang kalusugan. Ito panoorin natin mga Patuloy ang pagbaba ng approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa isang survey. Ang mga dahilan alamin sa report ni Jason Rubrico. Patuloy na bumababa ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa pahayag 2026 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos nitong first quarter ng 2026 mula 22% noong fourth quarter ng 2025.
Ang trust rating ng Pangulo ay bumaba rin sa 13% mula sa dating 15%. Ayon sa Publicus Asia, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulo ay ang umano'y kabiguang papanagutin ang big fish sa kontrobersiya sa flood control, ang negatibong reaksyon sa pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig, at ang hindi maayos na pagtugon sa tumataas na presyo ng langis. Samantala, bagamat may bahagyang pagbaba sa survey score, ay nananatiling si Vice President Sara Duterte pa rin ang may pinakamataas na rating sa mga matataas na opisyal ng bansa. Nakakuha si VP Sara ng 28% na approval rate. O, kita nyo to mga pare ha, kahit na si VP Sara nag-aano sa SMNI, binabalita pa rin ng SMNI na bumaba talaga si VP Sara, na bumagsak din yung rating niya. Walang walang pinipili eh. Puta, ganito dapat magbalita ang isang news company, hindi yung putang dadayain nyo. Oh, 'di ba? Bumagsak din si VP Sara ito. First quarter ng 2026 28%. Dati sa fourth quarter ng 2025 34%. Ibig sabihin, mga pare, umi-effect din yung umi-epekto din yung propaganda ng mga tarantado. Effective din. Pero putang ina, hanggang ganyan na lang yan sila. Wala naman silang may ipalalaban dito eh. Sure win talaga to si BP Sara sa 2028 eh. Kaya hanggang propaganda na lang yung mga yan. Ayon sa pahayag survey, ang kanyang trust rating ay nasa 26% naman. Sa kabila ng resulta ng pahayag survey, nananatiling matibay ang imahe ni VP Sara. Higit siyang iniuugnay sa katapangan na sinundan ng malasakit sa mga Pilipino at pagmamahal sa bayan. Kilala rin siya sa malakas niyang personalidad, pagiging desidido at ang simpatya nito sa masang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. So ayan mga pare bumaba si Bongbong Marcos ng 13%. Baka mag 9% na yan sa isang sa isang araw ha. Bumagsak na ng bumagsak eh. Tapos si BP Sara na lagi nilang inaatake, bumaba din naman from 34 naging 28% si BP Sara. So bumababa talaga ang tao. Napapansin natin medyo sawa na, pagod na sa mga nangyayari dito sa bansa. Kaya nga gigil na yan Gigil na yan sa. Kaya tignan nyo, nung nagkaroon ng balita na stage 4 na si Bongbong Marcos, talagang kaliwat kanan. To ba? Ano ba yan? Kailan pa ba yan? Alam nyo ito putang ina. Ngayon lang ako nakakita ng pinagdadasal ng mga tao na mamatay na tong presidente natin. Wag naman kayong ganyan. Hindi, ganyan ka-prostrate ang mga Pilipino. Ganyan na sila kapagod. Ganyan na sila kagalit, mga pare. Kasi putang ina, napaka na yan, ibang klaseng inis na yan, ibang klaseng galit na yan kung pagdadasal mo yung isang tao na mamatay. Iba na yun, mga pare. Putang ina, para ka nang kinawawa talaga nun. Oo. Ganon katindi yung galit ng mga Pilipino na ngayon na hinihiling nila na yung presidente na si Bongbong Marcos mawala na talaga. Hayop. Ha? Oh, sino lang ba ang nagsasabi na bring him bones ng kay Pangulong Duterte? Yung mga lang ni BBM. Yung mga lang niya, yung mga vloggers niya, yung mga panatiko niya, mga tanga, kupal, mga lapangaw, mga bugok. Yun lang naman Yan lang naman ang nagsasabi niyan Pero isipin nyo to mga pare, puta yung halos lahat ng comment dun sa post ni BBM. Puta, buhay pa ba yan? Di pa yung mamatay? Ganun masama na talagang tingin ng mga Pilipino dito kay BBM. Masama na, galit na talaga ang mga Pilipino. Pagod na ang mga Pilipino sa ginagawa ninyo. So kaya hinihiling na mawala siya. Pero mga pare, wag naman ganyan. Wag naman tayong maging masyadong sobrang sama. Kasi masama na yung presidente natin. Kung ganyan ang gaanuhin nyo, masama na rin kayo. Kasi mas maganda, panagutin pa natin yan mga pare. Mas mabuhay pa siya, bumaba na lang siya sa pwesto at managot. Kung mananagot siya, mas maganda. Palagutan niya yung mga katarantaduhan yung ginagawa. Pero alam ko, medyo medyo balik na to sa kanya yung mga ginagawa niya.
Kasi putang ina, hindi lang isang Pilipino, hindi lang isang kaluluwa ang ano mo kinawawa mo, kundi ilang milyong mga Pilipino na nagtiwala sa inyo, na nagtiwala sa iyo, Bongbong Marcos, para pamunuan ng bansang Pilipinas. 31 million nga kung, 'di ba? Lagi niyo pinagmamalaki, 31 million. Pero putang inang 'yan, ginago mo lang. 'Di ba? Ninakawan nyo lang. At pati yung Vice President na nag-angat sa iyo, nagpapanalo sa yung hayop ka, kinawawa ninyo. Pati yung tatay na nagpalibing sa tatay mo, kinawawa nyo. 'Di ba? Pinadala nyo doon sa ibang bansa. Kaya putang ina yung mga Pilipino, lalo yung mga taga Davao, mga nakaranas ng magandang pamumuhay nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi man lumago ang kabuhayan, hindi man yumaman, pero safe. Malaking bagay yun mga pare. Yung safe kang makakauwi sa pamilya mo. Yun pa lang, yung alam mong safe ka, yung alam mong hindi ka kakaba-kaba, malaking bagay na yun. Hindi ka man mayaman, pero alam mong safe ka. Puta, ang laking ano na nun, ang laking bagay na yun. Yun ang pinaka masasabi natin na maunlad ang isang bayan pag safe na nakakauwi ang isang Pilipino, ang isang tao, specific. 'Di ba? Safe nakakauwi, kaya nga marami marami ang humahanga sa Singapore dahil safe sa Singapore. Oh, sa Davao safe din. One of the safest city in Southeast Asia, 'di ba? Oh, ba't hindi kayang gawin dito sa Luzon? Depende kasi yan sa ulo. Depende yan sa namumuno. Kung ang ang utak ng namumuno, mga pare, pamumulitika at pagdanakaw lang, putang ina, walang mangyayari sa bansa. Pero kung ang utak at puso ng mga namumuno para sa mga Pilipino, para sa bayan, para maglingkod sa bayan, meron tayong mararamdaman na pag-unlad at pagbabago sa Pilipinas. Puta, panahon na ng pagbabago. Panahon na ng pagbabago, gago. Pagbabago na mahirapan na tayo. Hayop na yan. Ang inang yan. Lahat na lang ginawa nyo ng kanta, mga tarantado kayo. Pati yung benteng bigas. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating programa. Maraming salamat po muli sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo tong ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos, ha? Paring RJ sa Facebook, paring RJ TV dito sa YouTube, paring RJ Banatero sa TikTok. Maraming salamat sa mga supporters natin, mga kumpare natin dyan. Oy, kilala nyo kung sino kayo, palakpakan. Maraming salamat ulit. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.